Luke chapter 1, verses 30 to 38. Okay, we'll just read verses 30 to 32, or 30 and 31, and then 37 and 38 for the sake of time. 30 and 31, basahin po natin sabay-sabay. Ready, read. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Verse 38, read together, please. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Another verse, Acts chapter 1. Acts chapter 1, verse 14 po. Verse 14. Ready, read together, begin. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa aming kalayaan na kayo po'y sambahin sa Espiritu at katotohanan, magbukas ng inyong salita at lalo po namin kayong makilala, mahalin at paglingkuran. Patawad po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kaligtasang pinagkaloob niyo po sa amin sa inyong banal na dugo na nagbubuklod po sa amin ngayong umaga. Salamat din po na iningatan niyo po ang inyong salita na makarating po sa aming panahon. Salamat din po sa mga ehemplo mula po sa inyong salita na pwede po naming sundan, gayahin upang amin pong maging huwaran upang kami po ay lalong maging malapit sa inyo. I thank you, O God, for this privilege. Holy Spirit, I need your power and presence. Let me be thy mouthpiece, O God, for without thee I can do nothing. Holy Spirit, kayo rin po ang kumilos sa mga makikinig ngayong mga oras pong ito at kayo po ang maitaas at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Okay, so ma'am, anong oras po ako matatapos? 12 po? 1 hour? Ang tagal naman nun. Okay. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ating Baptist Ladies Conference na naniniwala po ako, nagpapalakas po sa bawat isa sa mga Kristiyanong kababaihan, Baptista pa daw, na naririto po ngayon. At higit sa lahat po, I thank God for the privilege po to be an instrument of the Lord this morning. Obviously po, inilagay po ng Panginoon sa puso ko na gamiting ehemplo natin ngayong umaga si Mary as a woman after God's own heart. Mary as a woman after God's own heart. Sa totoo lang ho, wala po akong introduction. Siguro po yung introduction ko kasama na po sa point number 1. Kasi ho, nakaka-nervous po talaga. Tingnan niyo po, hinahanap ko yung Luke pero nakarating ako sa Matthew. Okay, balik po tayo sa Luke chapter 1. God laid in my heart, actually po, syempre po, humingi rin po ako ng, anong tawag doon? Counsel, ng wisdom from my beloved husband. Talagang nagtugma po na kami po ay one flesh. Iisa po ang aming nasa puso't isipan na si Mary nga po, the mother of Jesus, is one of the best example of a woman after God's own heart. Number 1, makikita po natin dito, she was sensitive to God's wants. She was sensitive to God's wants. Or to what God wants for her. Sabi po dito sa verse 30 and 31, And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God.
And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Sa verse 38, sabi ni Mary, and Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Una pong prueba na siya po ay sensitibo sa kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Letter A, nalaman niya ang kalooban ng Diyos. Dahil po hindi niya malalaman ang kagustuhan ng Diyos sa buhay niya kung hindi po ang puso niya ay after doon. Halimbawa po, sa isang mag-asawa, kalaunan, nalalaman po natin yung kagustuhan ng ating asawa dahil lagi kayong magkausap o lagi kaming magkausap. Sa isa naman pong magulang at anak, syempre nalalaman ng mga anak at dapat nating alam ang favorite ng ating mga magulang, ang kagustuhan po ng ating mga magulang. Tama po ba? Kaya po, masasabi natin na malapit ang puso ni Mary sa Panginoong Diyos dahil po alam niya, dahil po sensitibo siya sa kagustuhan ng Diyos. Dahil sensitibo nga po siya sa boses ng Diyos sa buhay niya, nalaman niya ang kagustuhan po ng Diyos sa kanyang buhay. Ganon din po tayo bilang mga anak. Kung tayo po ay sensitibo sa ating mga magulang, alam po natin kung ano pong gusto ng ating magulang sa atin. Tama po ba? Ganon din po bilang mga asawang babae, alam din po natin kung ano pong gustong pamamalakad ng ating asawa sa ating tahanan. Ganon din po ang mga Sunday school teacher. Alam niyo po kung anong kung kayo po ay sensitibo sa kagustuhan ng Diyos sa inyong Sunday school, malalaman niyo po mula sa inyong mga superintendent o mga leaders kung ano po ang gusto nilang mangyari sa inyo pong departamento. Pangalawa po, nanampalataya siya kaagad. Makikita po natin ang kanyang sensitivity to God's want. Naniwala siya agad. Bagaman lahat ng kababaihan sa panahon na yon ay nag-aasam-asam na maging sisidlan ng tagapagligtas, hindi na siya nag-atubili, hindi na siya nagtanong, ako ba talaga yun? Mag-aasawa na ako o engaged na ako. Paano pa ako? Ako pa ba talaga hindi siya nag-atubili. Nanampalataya po siya agad. Ayon po sa Luke chapter 1 verse 45, sabi po dyan, si Elizabeth po ang nagsasalita sa talatang ito, and blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which was told her from the Lord. Siya po ay kaagad na nanampalataya. Letter C po. Una, nalaman niya ang kalooban ng Diyos. Pangalawa po, nanampalataya siya kaagad. Pangatlo, nagdesisyon siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sabi po sa verse 38, balikan po natin. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according unto thy word. Ganon po siya kasensitibo sa kagustuhan ng Diyos. Nalaman niya, nanampalataya siya, nagdesisyon po siya agad na sumang-ayon sa kalooban ng Diyos, kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. At ito pa po ang isa pa sa ebidensya na siya po ay sensitibo sa kagustuhan ng Diyos. Nagalak at nasihan po siya sa plano ng Diyos. Balik po tayo sa verse 47. Yan, sabi ko po sa inyo, medyo kasama yung introduction natin po sa number 1. Verse 47. From verse 46, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Verse 46 and 47. Read. And Mary said, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Nasiyahan po siya sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po siya yung nag-agam-agam, o nagduda, nag-isip-isip, o nalungkot, o nalito. Sa kalagayan po ni Mary na siya po engaged na siguro kompleto na yung line-up ng kanyang entourage, no? Kung merong ganoon sa panahon na yun. Kompleto na lahat. At siya biglang magkakaroon ng ganong panawagan.
Hindi po siya nagdalawang isip. Hindi siya nagduda, hindi nakita sa kanyang mukha. Narinig pa po mismo sa kanyang patotoo, sa kanyang bibig. Hindi siya nag-isip-isip nang binati siya ni Elizabeth. Mapalad ka dahil ikaw ay nanampalataya. Hindi siya nag-react na nagsalubong ang kanyang kilay o maluha-luha siya dahil nalilito siya sa kanyang buhay. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Kundi kaagad po siyang sumagot, "My soul doth magnify the Lord." Nasiyahan po siya sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ikalima po, makikita po natin na ebidensya na po ay sensitibo sa kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Siya po ay nagpatuloy. Buksan po natin sa Acts chapter 1 verse 14. Acts chapter 1 verse 14. Basahin po natin ulit ng sabay-sabay. Ready, read. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, with his brethren. Napaka-linaw po na si Mary po dito ay malapit sa kagustuhan ng Diyos o sensitibo sa kagustuhan ng Diyos. Bakit po? Anong ginagawa po nila sa talatang ito? Sila po ay nananalangin. Sila po ay nananalangin. Siya po ay nagpatuloy. At yung pagpapatuloy po niyang ginawa ay hindi po yung sinasabi ni Ma'am Del na sa ilalim ng spotlight. Yung on the stage ba? Kumbaga po siya po ay involved doon po sa hindi kailangan ng recognition, kundi nagpatuloy po siya sa pusong sensitibo sa kagustuhan po ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya naging sensitibo po sa iisipin ng tao o sasabihin ng tao na kahit kapalit pa po ng kanyang buhay. Kasi po, ang alam ko po sa kanilang kostumbre, pag sila po ay nagdalang tao na hindi pa po na ikakasal, ay pwede po silang batuhin hanggang mamatay. Hindi po siya kinabahan, hindi po nakita sa kanya, nabaka sa kanyang mukha na siya ay kinabahan. Basta siya ay masaya. Basta siya ay masaya sa kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. At sigurado po ako marami din po ditong makakapagpatotoo na mga tinawag ng Panginoon na mga hindi nagdalawang isip, kundi mga lalong nagsigandahan at naging masaya po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit nakakalungkot din po sa kabilang banda dahil minsan, kumpara sa mga kababaihan sa mga araw pong ito, at minsan po ay, sabi nga ay gumagapang po sa loob ng simbahan, maging sa loob ng ministeryo. Minsan po tayo nagkakaroon ng pagkakataon, nagiging sensitibo sa, sabihin na lang natin sa, anong tawag dito, general term sa mga kababaihan. Mas nagiging sensitibo tayo sa fashion. Kung kumpleto ang kulay ng sapatos, kumpleto ang kulay ng bag pagpasok sa ministry. O kaya, kasama ka na rin ba sa mga black belter or red belter? Nagiging sensitibo po tayo sa fashion ng mundo. At minsan, nagiging sensitibo po tayo doon sa convenience. At syempre po, mas konbinyente sumunod sa kagustuhan ng mundo, sa uso ng mundo, kasi lahat in na dun eh. Mas madaling sumunod doon at konbinyente po doon, hindi po tayo nagiging sensitibo sa kagustuhan ng Diyos. Yung sensitivity po natin sa kagustuhan ng mundo ay nagiging hadlang sa pagiging sensitive po natin sa kagustuhan ng Diyos. We cannot serve two masters. So then, let's look at and pray. Look at Mary, for she has been sensitive to what God wants of her. Number 2, Mary was a woman after God's own heart. Number 2, she did a supreme surrender. She did a supreme surrender.
Makikita po natin sa Luke chapter 1, verse 38. Luke chapter 1, verse 38. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Dito po sa verse 38, siya po ay kaagad na sumunod. Si Mary po ay kaagad na sumunod. Makatotohanan po ang kanyang supreme surrender. No, supreme surrender, ultimate surrender. Dahil po siya ay kaagad na sumunod. She obeyed immediately. Nung sinabi po sa kanya ng anghel ang kagustuhan o kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, sabi niya, be it unto me according to thy word. At saan po nagtapos yung talata? Sabi po dyan, and the angel departed from her. Hindi na po sila nagdiskusyon. Hindi po nagtanong si Mary, kailan mangyayari yan? Paano ako maglilihi? Saan ako manganganak? Hindi po siya nagtanong. Saan manggagaling ang mga maternity dress ko? Hindi po siya nagtanong, hindi siya nag-isip, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nag-atubili. Mahihirapan ba ako pag naglihi ako? Mahihirapan din ba akong manganak kagaya ng ibang kababaihan? Sinong OB ko? Hindi po siya nagtanong. Hindi siya nakipagdiskusyon sa anghel. Kaagad lang po siyang sumunod. Hindi ko naman po sinasabi dito na I don't want to emphasize here that being surrendered is always being full-time in the ministry. Being surrendered is an everyday decision. Na magkaroon po tayo ng supreme surrender, kaagad. Sabi nga po ni Ma'am Del kanina sa aming klase, yung maging sensitibo po tayo kung anong gustong ipagawa ng Diyos. Hindi lang sensitive. Pag sinabing supreme surrender, susunod kaagad. Na, halimbawa, pagpunta pa lang natin sa area, di po ba? Meron po tayong gustong bisitahin sa gusto nating oras. Pero marami na palang pinapasalubong sa atin ng Panginoon para sila po ay mabahagihan ng salita ng Diyos. Pwede po tayong kaagad sumunod sa kagustuhan ng Diyos na witnessan mo na. Witnessan mo na, kausapin mo na, imbitahan mo na, bigyan mo na ng tracts. Si Mary po, hindi siya nagdalawang isip. Kahit 3-4 na pag-iisip. At hindi siya nagtanong ng kung ano-ano. Anong paglilihihan ko? Hindi po siya nagtanong. Kaagad po siyang sumunod. She has a supreme surrendered heart. Letter B, tinanggap niya po ang hirap. Tinanggap niya ang hirap. Anong hirap doon? Yung panganganak? Hindi po. Tingnan po natin. Sa Matthew, syempre po, kasama yon. Normal na kasama ang hirap sa panganganak. Sa Matthew chapter 1 verse 18. Kung hindi man mahirap na normal na panganganak, mahirap sa bulsa pag CS. Okay? Matthew chapter 1 verse 18 po. Ay, masyado tayo. Okay, verse 18 po. Tingnan po natin kung anong hirap ang tinanggap ni Mary. Basahin po ulit natin ang sabay-sabay, Matthew chapter 1 verse 18. Read. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Na-imagine niyo po yung hirap na kanyang haharapin? Una, syempre, meron siyang magiging mga in-laws. Hindi po mahirap yung may in-law. I'm blessed with my in-laws. Pero po yung as a human being, pwede sana siyang nag-isip na ano na lang sasabihin ng mga in-law ko, ikakasal na ako, tapos ganito pa nangyari sa akin. Hirap ng pwedeng sabihin ng tao na she kept herself pure and then, bago ikasal, ganito ang nangyari. Tinanggap niya po yung pwedeng sabihin ng mga tao. Tinanggap niya po yung hirap na
maglilipat sila. Pupunta sila sa ibang lugar para lang, sabi dito, itago siya ni Joseph. She did a supreme surrender. Kumbaga sa kasal siguro, pero I don't think na-postpone naman yung kasal nila. Pero yung, anong tawag doon? Yung, sabi nga dito, yung public example. Yung public example. But, still, she did a supreme surrender because she was sensitive to what God wants for her. Number 3, Mary was a woman after God's own heart. Number 3, she did a selfless submission. Parang magkahawig, no? She did a selfless submission. Pag kasi sinabing surrender, yung nagpasakop ka sa gusto ng Diyos. Pero pag sinabing submission, yung gusto mo, ipinasailalim mo pa. Ulitin ko po. Pag sinabi pong surrender, pagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Pero pag sinabi pong submission, yun naman po ay pagpapasailalim ng kagustuhan natin sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po malimit gamitin ang submission sa mag-asawa kasi ipapasailalim natin yung gusto natin. She did a selfless submission. Malaki po sanang konsuelo kay Mary kung palagi niyang naririnig at makakasama ang kanyang first child. Dumating ang panahon, nanganak siya. Dito po natin makikita na Mary was not just blessed and highly favored with God dahil hindi lang po dahil dinala niya ang tagapagligtas sa kanyang sinapupunan. Mababasa po natin sa Luke chapter 2 verses 48 to 52 kung ano pa po ang naging karanasan ni Mary as a woman after God's own heart. Sabi po dito sa Luke chapter 2 verses 48 to 52, I'll start with verse 49. And he said unto them, ang Panginoong Jesus ang nagsasalita dito in red letter, how is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business? And they understood not the saying which he spake unto them. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart. Dumating ang panahon na nagpunta sila sa templo, hinanap po ng tatay at nanay ang Panginoong Hesus. At sagutin siya ng Panginoong Hesus, bakit niyo po ako hinahanap? Hindi niyo po ba nalalaman o hindi niyo po ba naaalala na ginagawa ko po I'm just doing my Father's, ang kalooban ng Diyos, I'm doing my Father's business? Para bang sa isang nanay, ako po, nanay na rin, syempre masakit marinig mo sa anak mo, bakit niyo po ako hinahanap? Abay, syempre, anak kita eh. Pwede tayong sumagot ng ganun, di po ba? Ang isang, si Mary, as a mother, she was looking for her child. Tapos sinagot pa siya, bakit mo ako hinahanap? No? Bukod sa nawala na sa paningin niya, na hindi niya nalalaman kung nasaan, ang nanay mag-aalala, di po ba? Pag hindi mo nalalaman kung nasaan ang anak mo, kahit malaki na, kahit matanda na, ano po? No? Ang nanay nag-aalala kung nasaan ang anak mo, kung nasaan ang anak natin. So, humanly speaking, yun ang una niyang naramdaman. Nag-alala po siya. Pangalawa, bigla siyang sagutin na, bakit niyo po ako hinahanap? Pero ano pong sabi ni naging kalagayan ni Mary sa verse 51, but his mother kept all these sayings in her heart. I don't think it would mean na nagmukmuk siya ngayon. Hindi. Itinago niya yun. And it stood as a testimony na hindi man lang siya nagreklamo,
Hindi man lang siya nagtanong. At hindi siya nangulit, halika na, uwi na tayo. Hindi siya nangulit, hindi siya nagyaya. Hinayaan niya kung ano rin ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang anak. She did a selfless submission. Konsuelo na sana ni Mary yun, no? Na maging kakwentuhan niya. This little boy in his boyhood stage ng Panginoong Hesus. Konsuelo na sana niyang makipagkwentuhan, alagaan, asikasuhin, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. She did a selfless submission. Number 4 po. Number 4. She did a sincere sacrifice. She did a sincere sacrifice. John chapter 19, verses 25 to 27. John chapter 19, verses 25 to 27. This is another evidence na hindi lang po si Mary naging woman after God's own heart dahil siya ay naging sisidlan ng tagapagligtas. Basahin po natin John chapter 19, verses 25 to 27. Ready? Nakita niyo na po? Ready? Read. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour the disciple took her unto his own home. Sino po dito mga nanay ang kinukurot ang kanilang puso? Sa ganitong sitwasyon na makita mo mga lang ang anak mong madapa mapapasigaw ka. Mag-text lang sa'yo na, Mami, naiwan ko yung susi sa loob ng ganito, hindi ako makapasok. Nandun na lahat ng pag-aalala natin. Makita mo lang nadapa, dinala mo lang sa doktor, nagkalagnat lang. Andun na po lahat ng pag-aalala natin bilang nanay. Pero Mary, a woman after God's own heart. Sabi nga, kaya hindi sa atin binigay, hindi natin kaya yun. Yung makita mo nga lang yung anak mo naka-dextrose, no? O kaya si Ma'am Heidi nga minsan tumawag sa akin, ay naku ma'am, naiiyak na ako dito, nakaka-4 na tusok na sa aking 3 buwang anak. Hinahanap yung nerve para sa swero. Anong tawag doon? Nag-walk out na nga daw siya, kasama niya, nilabas niya yung anak niya sa emergency room. Kasi, kinakwento niya nga lang yun habi ko, ano ba yan? Kinukurot na rin yung puso ko Pero how much more? Ito pa now there stood by the cross of Jesus, his mother. It is indeed a sincere sacrifice. Na Mary as a mother saying his son on the cross. Na wala namang kasalanan. Wala namang pong kasalanan. Behold, sabi pa niya, Woman, behold thy son. Ngayon, tinan mo yung anak mo. I can't interpret that. But just seeing, imagining the scenery, how Mary did a sincere sacrifice. Hindi sacrifice yung naglihi siya, nanganak siya, nagpalaki siya. Ang sacrifice doon, pinalaki niya para lang mapako sa krus ng Kalbaryo. Hindi rin para hindi lang naman para sa kaligtasan niya at kaligtasan ng kanyang sambayanan. So, sabi po sa Matthew chapter 1, verse 21.
Yan, nakasalaysay po mismo dyan sa Matthew chapter 1, verse 21. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. Matthew chapter 1, verse 21. Ready, read. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. She did a sincere sacrifice. I want to dwell on my last point. Verse 5. Mary was a woman after God's own heart. She was sensitive to what God wants. She did a supreme surrender. Number 3. She did a selfless submission. Number 4. Number 5. She was blessed. She was blessed with a substantial success. She was blessed with a substantial success. Buksan po natin ang ating Bible sa Hebrews. Before we go there, what's then the success? Sabi po sa Luke chapter 1 verse 38. Balik lang po tayo. Luke chapter 1 verse 38. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Verse 45. And blessed is she that believed. And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. She was blessed with a substantial success because of her faith. Because of her faith. Tingnan po natin sa Hebrews 11 verse 1. Familiar verse? Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Hebrews 11 verse 1. Ready? Read. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. I am very sure Mary practiced her faith in every day of her life. No? Kasi parang siguro ini-imagine niya, oo, sige, tagapagligtas to. Bakit? Bakit kailangan? Siguro kung ako yun, ewan ko kung nag-question si Mary, no? Pero pwede siyang mag-question. O kung ako yun, pwede akong mag-question na, bakit kailangan? Dito siya. Dadaan muna siya sa sisigla ng isang ina. Tapos magiging baby pa siya. Tapos bakit kailangan bata pa siya? Tapos dadaan pa siya sa teenager. Tapos parang ang tagal niyang inintay na magiging tagapagligtas. She practiced faith every day. Naghintay-hintay din siya. What's then the substantial success? Tayo po ay naligtas. At marami pa ang naliligtas. Dahil sigurado po ako, pwede rin naman pong panganak pa rin ang tagapagligtas kahit hindi po through Mary. Pero gustong matutunan na gusto ng Panginoon. Matutunan natin, makita po natin si Mary, a woman after God's own heart, how she practiced her faith. At nakita niya po ang substantial success. Bakit substantial yung ginamit ko? Dahil po ng faith niya. Dahil po ng kanyang pananampalataya, maraming naligtas at marami pa pong naliligtas. Ngayon po, dito ko naman po isasama sa conclusion ang pinaka-title ko. A woman after God's own heart produces another woman after God's own heart. A woman after God's own heart produces another woman after God's own heart. Pag sinabi po ditong produces, ako po ay produkto din eh. Ako
ako din po'y produkto. Pag sinabi po nating produces, may proseso. May proseso pong pinagdadaanan. Hindi naman po pwedeng manganak pa tayo ng tagapagligtas. Hindi naman po kailangan manganak ka pa ng isang tagapagligtas. But you can produce another substantial success. You can produce another substantial success. Of course, sa pamamagitan ng panalangin. Ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, binigyan po ako ng Panginoon ng pribilehiyo magturo ng personality development class sa Bible School many years ago. Ang isang natutunan ko po doon palagi ay 2 birds in 1 shot. I am developing myself as I produce another one. As I develop another one. Panalangin. Natutunan ko po, at dito po talaga ako lumago, nung ako po'y taus-pusong nag-involve sa area soul winning. No, bakit taus-puso? Kasi syempre, ng mga kabataan, sama-sama lang, merienda lang, salim-pusa lang, buntot-buntot lang. Pero po, nung tinuruan po ako ng Panginoon, dahil po sa maraming nanalangin, na magkaroon po ako ng tamang puso sa pag-involve sa area ministry, sa area soul winning, talagang natutunan ko pong manalangin. Kasi po, kahit anong pagal mo sa maghapon, kainitan ng araw, katarikan ng araw, minsan mag-isa-isa pa, ang haba-haba ng lalakarin, babaybayin. Maghapon, ang dami mong inimbitahan, ang dami mong binisita, may Bible study ka, tapos makakasalubong ka, mag-iimbita ka. Pero kung walang panalangin, lawit yung dila mo, wala kang bisita kinabukasan. A woman after God's own heart produces another woman after God's own heart. If you will but pray for another woman. Pray for your children. Ang atin pong mga anak, hindi na, lalo po sa mga ina ng tahanan, hindi na po natin kailangan mamasahe sa kabilang bayan para mag-disciple o mag-produce pa ng another woman after God's own heart. We can produce we can make our children to be after God's own heart. Siyempre po, nangangailangan ng pagpapagal. Bilang mga nanay, bilang mga teacher, bilang mga soul winner, bilang discipler. Kailangan ng pagpapagal. Pagpapasensya. Kailangan po ng pagpapasensya. Pagtsatsaga sa atin pong pinoproduce. Kaya nga production, kaya nga proseso, mahirap po eh. Kailangan po ng pagtsatsaga at pagpapagal. At makikita po natin dito, maalala po natin dito si David. David is known as a man after God's own heart. Pero, bakit after God's own heart? Pero bumagsak, nagkamali. No? Humanly speaking, or to have kung magkakaroon tayo ng judgmental attitude, malalang kasalanan pa yung nagawa niya. No? Dalawang matinding kasalanan, pangangalo niya at pinapatay niya pa si Uriah. But then, because of that, he was known as a man after God's own heart. Bakit po? Nakita po sa kanya ng Panginoon sa Book of Psalms, chapter 51, kung paano niya po pinagsisihan. Kung paano niya po pinagsisihan ang kanyang kasalanan. Kung paano po siya bumangon. Ganon din naman po, sa atin pong pagpoproduce, meron pong pwedeng bumabagsak. Ang mga anak natin, hindi perpekto. Ang mga dinidisciple natin, nagbabackslide. Paminsan-minsan, minsan susunduin mo, madi-discourage ka, hindi pala sasama. Kailangan po ng panalangin, pagpapagal, pagpapasensya, pagtsatsaga. A woman
That is a woman after God's own heart. We have to be sensitive to what God wants. Bilang young mother, no? Siyempre, ang dami kong ring prinsipyong narinig na hindi dapat ko namang tanggalin din sa aking kaisipan na to perfect my child. Maaaring yun ang gusto ko. Dahil yun ang mga natututunan ko, naririnig ko. Pero meron pala ibang kagustuhan ng Diyos. Na bilang mga nanay, dapat maging sensitibo tayo sa kung anong kagustuhan ng Diyos sa atin pong mga anak. Maaaring gusto ng Diyos, mag-misbehave sila ng ganito para matuto rin tayo na i-correct sila at lalo po silang ipanalangin. Maaaring gusto ng Diyos na dumaan sila sa sakit. Medyo na masakit din sa puso natin, pero yun ay kagustuhan ng Diyos. We just have to be sensitive. We have to have a supreme surrender. We have to have a selfless submission and a sincere sacrifice sa ating pong pagsowin, sa ating pong pagdidisciple, sa ating pong pagtuturo. Then there we can produce another children, or another child, another woman, another family, after God's own heart. Not in our likeness. May pagkakataon po kasi na yung dinidisciple natin, gusto natin, tayo lang yung tututok doon, no? Tayo lang yung tututok doon, tayo lang magbibisita sa kanya, tayo lang magba-Bible study sa kanya, tayo lang lagi ang katabi. Hindi po yun. It is God. Ang gusto ng Panginoon, hindi siya maging woman after our heart, but after God's own heart. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Tinuro po din sa akin ng Panginoon yan. Niloloko ko nga po si Preacher Jesse nung bago po kami ikasal. Sabi ko, lahat ng nagiging close sa akin, pareho kami ni Ma'am AV. Pero hindi naman mga men ang pinag-uusapan. Lahat ng mga naging close sa akin na wala sa church. Kasi hindi ko pa noon natutunan to be a true friend, bringing my friend closer to God's heart, not to mine heart. Bakit po minsan merong mga, anong tawag doon? Nabibingwit na mga member. Kasi sila, their heart is after the heart of their discipler. At tayo ring mga mother, minsan gusto natin yung heart ng ating anak is after the mother's heart. But God wants them to be molded after God's own heart. Makikita po natin dito, like our Savior, like God Himself. He was a Savior, sensitive to our need. God Himself is the pattern. Ang Panginoon ay naging sensitibo po sa ating pangangailangang kaligtasan. Of course, He did a supreme surrender, ang kanyang bugtong na anak. And of course, the Savior Himself took a selfless submission and sincere sacrifice. Ang Panginoong Hesus mismo ay nag-submit selflessly at nagsakripisyo ng sincero, obviously on the cross. And then, we are now the substantial success. Ganun din po, as a mother, we can start with our children, supremely surrendered to God's will. Of course, it takes selfless submission, sincere sacrifice, praying and believing na yun pong ating nasosolwin, dinidisciple, ang ating mga anak, ang ating mga bisita, praying and believing para maging that they will be a substantial success. They will be children after God's own heart. They will be women also after God's own heart. They will be families
after God's own heart. So, sa mga baguhan po, you can start soul winning. You can start praying. At sa mga nagpapatuloy po, let's keep on discipling. Let's keep on teaching other to be a woman or man or children or family after God's own heart. Let's all stand up, please. Tayo po tumayong lahat. Magwawakas po tayo sa panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buhay ni Mary, na isa pong ehemplo, being a woman after God's own heart. Lord, it's also my desire as a product of my mom, my parents, of the CBBC people praying for me. And of course, thank you, oh God, for my husband, for they draw my heart closer after your own heart, oh God. Panginoong Diyos, salamat po sa pribilehiyo. Gamitin niyo po ang inyong salita na tumalima sa puso ng bawat isa, na kami nga po ay patuloy handang magpagamit sa inyo to produce children, more women, more families, to be after your own heart. Lord, please help us to be sensitive of your want in our lives. Nagmamakaawa po kami sa inyong biyaya na kung paano nyo rin po binayayaan si Mary na magkaroon po kami ng supreme surrender. Selfless, submissive hearts. At turuan nyo po kami na magkaroon ng sinserong sakripisyo. At ang bunga po ng lahat ng ito ay ibibigay po namin sa inyo. We give you all the glory and praise. Thank you, O God, again for your word and for your power. We give you all the glory and praise. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you very much po. You may be seated.